titingnan po ninyo mga kababayan, mainit po na pinag-uusapan ngayon yung pagpanaw po mga kababayan ni Yusek Cabral na kung saan pati yung mga DDS mga kababayan nakikisawsaw na rin po doon po sa issue. At pinalalabas pa po nila dito na may foul play na nangyari daw mga kababayan dito po sa pagkawala ni Yusek Cabral. So sabi po dito sa balita, tila kinwestiyon ni Atty. Harry Roque ang pagpanaw ni ex-DPWH Yusek Catalina Cabral dahil pangatlo na umano ito sa mga nasawi magmula nang pumutok daw po ang mga usapin sa maanumalyang flood control. Kung titingnan niyo mga kababayan, sinasabi po dito ni Harry Roque, quote-unquote, ito daw hingil sa pagpanaw ni ex-DPWH Yusek Cabral. Sabi po dito mga kababayan, alam ni Yusek Cabral ang lahat ng insertion ng congressman at senatongs at ng Malacanang. Maniniwala ba kayo na nahulog siya? Yan po mga kababayan yung pinapalabas po ni Harry Roque at nung mga taga-suporta ni Digong na iba. So para sa akin mga kababayan alam naman natin kung sino yung isa sa pinaghihinalaan ng mga kababayang Pilipino po natin na tila nasa sa likod daw di umano ng pagkawala ni Yusek Cabral o dahilan ng pagkawala niya o pagpapatiwakal niya mga kababayan. Di ba kung matatandaan nyo, ang isa sa dahilan kung bakit pinag-usapan ng matindi yung 51 billion pesos ni Paulo Duterte ay ito pong si Yusek Cabral. Dahil nga, nung siya po mga kababayan ay ginigisa dyan po sa Congress, maliwanag po mga kababayan na napaamin po siya ni Congressman Terry Redon patungkol po mga kababayan doon po sa sa sinabi niya na pinutotohanan niya yung patungkol doon sa 51 billion na pork barrel nito pong si Paulo Duterte. So ibig sabihin nang dahil po dyan muling nabuksan ulit yung issue ng 51 billion ni Paulo Duterte na hindi po alam kung saan po napunta. Kaya hindi po talaga maiiwasan ng mga kababayang Pilipino po natin mga kababayan na paghinalaan ito pong si Paulo Duterte na tila di umano, hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko rin naman sinasabing hindi, na di umano baka nasa likod ng pagkawala nito pong si Yusek Cabral mga kababayan dahil nga nasiwalat ulit yung patungkol po dun sa 51 billion. So ngayon, ang point natin dito mga kababayan, kung papalabasin ng mga DDS na ito pong si Yusek Cabral, papangunahan nila yung resulta ng investigasyon o isinasagawang investigasyon, papalabasin nilang may nagtumba or itinapon na lamang po dyan sa may Cannon Road, itong katawan ni Yusek Cabral, alam nyo na mga kababayan kung sino yung posibleng gagawa po niyan. Dahil nga, alam naman po natin mga kababayan na talagang nabatikos ng matindi si Paulo Duterte. Ano po, nung umagri or inamin ni Yusek Cabral yung patungkol po do sa 51 billion pesos ni Paulo Duterte. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ito po yung sinasabi ni Harry Roque. Pakinggan po natin. Ito i-play po natin mga kababayan. Fear of heights, phobia. Ang tao ba na mayroong fear of heights ay talagang sisinghot ng malinis na hangin ng tabing bangil? O yan ba ay itinapon na lang sa bangil? Baka naman wala ng buhay nang tinapon na sa bangil. Alam ni Harry Roque yung gawain Kasi nung panahon siguro mga kababayan, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganito po ang gawain nila sa mga kalaban po nila sa politika. Chuchugiin nila, gugurgurin nila, at the same time mga kababayan, itatapon po nila sa mga ilog. Diba? Ganyan-ganyan ang gawain ng mga yan. Kaya nga kung titingnan nyo, kahit wala pa namang lumalabas mga kababayan, na talagang masasabi nating sagot o talagang malalim na sagot sa pagkawala ni Yusek Cabral, pinapalabas na po agad mga kababayan ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ito po ay itinumba. Tayo, magtatanong tayo sa kanila, bakit nila ipinipilit na itinumba mga kababayan etong si Yusek Cabral? Dahil ba do sa 51 billion pesos na nabuking ng mamamayang Pilipino? Ano po nung umamin etong si Yusek Cabral nung siya ay ginigisa ni Congressman Terry Redon? Tayo nag-aano lang naman mga kababayan, nagtatanong lang naman. Diba kasi ipinipilit nila
na itinumba daw itong si Yusek Cabral kahit wala pa talagang solido na napatunay kung ano yung nangyari po sa kanya. Anyway, tuloy pa natin. Ang sa akin, no, kababaeng tao ni Cabral, Ah, balidosa pa nga. Ibig sabihin, hindi naman niyang karatista. Hindi naman niyang gaya ni Sara Duterte na talagang mambubugbog. Nakikita Ay. mo, balidosang balidosa. Ay, grabe no. Sara Duterte. Ito oh. Kaya pala dapat pala talagang matakot sa'yo si Madriaga. Bakit? Kasi bukod pala sa mambubugbog ka, sabi ni Harry Roque, talagang kung nakagawa mo mang gulpe, ibig sabihin kaya mo ding magpatumba ng tao. At yan yung mahirap sa sitwasyon ni Madriaga. Kaya no, si Roque na nagsabi, si Cabral daw ay hindi katulad ni Sara Duterte na nambubugbog mga kababayan. Tuloy pa natin. Babaeng babae, mahinhin. Bakit ganun pa ang ginawang katapusan sa buhay ni Yusek Cabral? Ganong tahimik naman yung tao. So far, wala naman siyang dinadawit. At kung kakilala ko si Yusek Cabral, baka magpakulong na lang yan kesa kumanta pa. Dahil alam niya na kapag siya'y kumanta, baka siya mapatay. Ang masakit, mukhang namatay siya dahil merong ang gusto magpatahimik sa kanya. Yan yung kanilang narrative mga kababayan ha. Sabi ko nga sa inyo, kahit wala pa talagang solido na masasabi nating pinakasolidong batayan para makumbinse ang taong bayan kung ano talaga ang nangyari dito po kay Cabral, kay Yusek Cabral, sa kanila buo na yung narrative nila. Yung narrative po nila may nagtumba daw kay Cabral mga kababayan, kaya daw po nangyari yun. Kasi imposible daw mga kababayan na si Cabral ay tatayo dun sa tapat ng bangin at lalanghap ng sariwang hangin mga kababayan. Di ba kung titingnan nyo yung sinasabi ng driver, yung paliwanag ng driver, iniwanan niya doon pero binalikan niya din. Tapos kung titingnan nyo din mga kababayan, di ba sinusuway pa nga daw niya. Tapos nung bumalik siya, wala na nga. Kaya ang ginawa niya, humingi siya ng saklolo. So ngayon sa kanila, buo na po yung narrative nila. Ang narrative nila dito, hindi pwedeng nagpatiwakal etong si Cabral. Hindi pwedeng nagsarili siya. Dapat may nagtumba sa kanya. Yun yung kanilang narrative mga kababayan. Kahit wala pa yung resulta ng autopsy. So ngayon, ito pa yung pinakamasaklap. 'Di ba? Dito nyo makikita na talagang ito pasintabi mga bobo at tanga, ito po mga vlogger na binabayaran, di umano, ng kampo, dito pong si Digonggong. Bakit natin nasabi mga kababayan? Tingnan nyo si Roque na nga lang Ano yung sinabi niya dito? Pinatotohanan niya na si Sara Duterte ay talagang nangbubugbog mga kababayan. Ibig sabihin kung nagagawa ni Sara Duterte yan, kaya ni Sara Duterte magpatumba rin ng tao. Diba? Ibig sabihin, yung issue patungkol sa mga Duterte na sila ay mapanakit mga kababayan, totoo po pala talaga. Kasi pinatotohanan po yan ni Harry Roque. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, ito pa. Kaya nga sinasabi ko na talagang yung mga vlogger na binabayaran na nasa Class A, Class B, Class C, talagang mga bobo Bakit natin nasabi? Ano yung post dito mga kababayan ni Crisette? Taga-suporta ni Digonggong, vlogger na pinaiyak ni Congressman Benny Abante dyan po sa Senado, sa Kongreso. Ano yung sabi dito mga kababayan? Ito, wala ng AJK ngayon. Bigla na lang nahulog sa bangin. So ibig sabihin, talagang mga tanga itong mga vlogger ni Digong. Bakit natin nasabi? Alam nyo naman pala na masama yung AJK Alam nyo naman pala na talagang matindi yung naging epekto sa mga kababayang Pilipino po natin nung AJK na ginawa ng dating administrasyon. Bakit sinusuportahan nyo pa si Duterte? Bakit ipinaglalaban nyo pa sa pananagutan niya sa International Criminal Court? Diba mga kababayan? Kita nyo, magsasalita na nga lang, talagang boplax pa. Sabi dito, wala nang AJK ngayon. Bigla na lang nahulog sa bangin. So ibig sabihin pala, nung panahon pala talaga ni Duterte, totoo nga pala mga kababayan yung mga issue na itinutumba yung tao at itinatapon sa ilog. Diba? So ibig sabihin, nung panahon pala ni Duterte na laganap yung AJK mga kababayan,
talagang isinasako yung tao at itinatapon sa lawa sa Taal, Batangas. At yan ay mismo mga kababayan, kung titingnan po natin, maliwanag na talagang yung panahon ng AJK mga kababayan ni Duterte na naging dahilan para makulong po siya ng matagal na panahon dyan sa International Criminal Court. Ngayon, alam din naman pala ng mga vlogger ni Digong na matindi po pala ang naging epekto niya sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi alam mga kababayan ni Crisit na yung AJK mga kababayan, talagang kapag ka nangyari yan sa mga kababayang Pilipino natin, sala sa iniiwan na lang sa lansangan ng wala ng buhay, isinasakot, itinatapon po sa mga ilog, dagat o mga lawa katulad ng Taal. Diba mga kababayan? So ngayon, pinapalabas nila dito na kahit wala na daw mga kababayang AJK, ngayon, bakit daw po biglang nahulog daw sa bangin itong si Yusek Cabral? Hindi ba pwede mga kababayan na napipressure siya? Kaya siya nagpatiwakal, kaya siya nagsarili. Diba may mga ganyan kasi mga kababayan at alam nyo ba kung sino yung isa sa pinakamakakasagot po nito? Yung cellphone, yung mga cellphone mga kababayan ni Yusek Cabral. Kaya nga dapat ano po yan dapat ayusin yung paghawak at ingatan ng maigi. Kasi mga kababayan naandya dyan yung ibang kasagutan kung bakit ginawa ni Yusek Cabral sa kanyang sarili na siya po mga kababayan ay tawag dito, magsarili. Ano po, na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. So ngayon, kung titingnan nyo, gaya nga ng sabi ko kanina, wala pang wala pang solidong dahilan o batayan kung ano ba talaga yung totoong nangyari sa kanya. Pero kung ano yung nakita at napanood po natin mga kababayan, kung ano po yung nasaksihan po natin base sa mga lumalabas sa media, yun pa lamang po yung pipwede po nating panghawakan. Hindi natin pipwedeng sabihin na siya ay itinulak dyan mga kababayan o kaya inihulog sa helicopter o kaya itinapon. Diba? Kasi wala pa naman talagang resulta yung autopsy mga kababayan, lalo na at pumayag ngayon yung pamilya ni Cabral na ipa-autopsy. Ito pong si Cabral. Di po ba? So wala tayong pipwedeng sabihin dyan na siya ay itinapon, inihulog o sinadya yung kanyang pagtumba mga kababayan. Ano po ngayon, ituloy pa po natin. Mga kababayan, yung usapin po natin patungkol dyan. Kasi nga yung narrative ng mga DDZ buo na Yung narrative na pinapakalat ni Harry Roque buo na. Kasi yung narrative nila mga kababayan, may nagtumba kay Cabral. Ano po, kahit nga wala pang talagang resulta yung kanyang autopsy at dahilan ng kanyang pagtumba. So ngayon kung titingnan nyo, nakakita po tayo ng balita galing po dito sa Pinasabat with Coach Jarrett mga kababayan. So ikinikredit po natin ito sa Facebook page mga kababayan ng Pinasabat. So sabi po dito, eto daw. Yan, misteryoso ang pagkawala ni Yusek Cabral. Pinagpipiyastahan ngayon ng mga conspiracy theories. May mga kinalaman nga ba ang mga big names sa politika, mga kababayan? So ngayon, basahin po natin kung ano yung sinasabi dito. Ito daw, mainit ngayon na pinag-uusapan sa social media ang mga teorya sa likod ng pagkawala ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Marami ang nagtatanong kung ito nga ba ay aksidente o kung may nagpatahimik sa kanya dahil sa mga isyong kanyang kinasasangkutan bago po siya tuluyang nawala. Mga kababayan, ano po, sabi pa dito, matatandang natagpuan ang katawan ni Cabral malapit sa rock netting project site sa Quezon Road. Isang proyekto na una ng pinuna ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa kaduda-dudang kalidad nito. Dahil sa lokasyon kung saan siya natagpuan, muling nabulgar ang mga ulat. Sabi dito ang mga ulat na nag-uugnay sa mga kilalang personalidad. Sa nasabing mga proyekto, kabilang sina Benguet Representative Eric Yap at Davao City Representative Paulo Duterte. So ngayon, eto yan. Ano nga ba yung point? Bakit natin tinatalakay itong issue na to? Kasi kung ipipilit nung mga DDZ mga kababayan, di ba kung ipipilit ng mga DDZ na may nagtumba kay Yusek Cabral, isa lamang naman po mga kababayan yung nakikita ng marami nating kababayang Pilipino na posibleng mga nasa likod po niyan. Yung isa na naapektuhan ng matindi dahil nasiwalat, yung 51 billion na hindi niya maipaliwanag kung saan po napunta.
'Di ba mga kababayan? At biglang nagulat na lang siya na nabulgar yung patungkol sa 51 billion pesos na napapunta sa kanyang distrito na hindi niya nga maipaliwanag at muling nabuhay sa isipan ng taong bayan kung gaano siya kakurap. Tapos alam niyo pa yung pinakamatindi dito, alam naman natin mga kababayan na namayagpag ng matindi itong si Jose Cabral nung panahon ng Duterte administration, lalo na nung ang sekretary ng DPWH ay walang iba kung hindi itong si Villar. So marami po kung makikita nyo yung komento ng mga kababayan Pilipino po natin, marami nagsasabi na baka daw po masyadong napipitpit, napipitpit ni na Paulo Duterte at ng mga malalaking personalidad. Katulad mga kababayan, nung sekretary ng dating administrasyon ni Duterte ng DPWH, diyan mga kababayan, diba, sa dating administrasyon, baka daw po napipitpit etong si Jose Cabral at sinasabi na huwag kang tutuga. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa pamilya mo o kung kanino man na mga malalapit sa iyo. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, hindi naman gagawin ni Cabral na magsarili kung hindi po siya masyadong napipressure. Sa mga, paano ko ba sasabihin? Sa mga tao na talagang pumipit-pit sa kanya. Kasi mga kababayan, hindi po biro yung naging pag-amin ni Jose Cabral nung ginigisa siya ni Congressman Terry Redon. Diba, about po doon sa 51 billion na nailagak sa distrito nito pong si Paulo Duterte. Kaya nga kung ipipilit nila na may nagtumba kay Cabral, baka magulat na lang sila na si Pulong na pala yan, di umano. Baka. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan na ito pa daw. Basahin pa natin Ayon sa mga ulat, si Representative Yap ay nahaharap ngayon sa pag-freeze ng kanyang mga assets matapos maiugnay sa mga anomalya sa La Union. Habang si Representative Duterte naman ay kini-question noon sa tinatayang 51 billion na infrastructure funds na napunta sa kanyang distrito noong panahon ng kanyang ama. Sa gitna ng mga investigasyon sa flood control at mga maanumalyang kontrata, lumalakas ang hinala ng ilan na baka pinatahimik si Cabral upang hindi na kumanta o maglabas ng impormasyon laban sa mga makakapangyarihang taong ito. Mga kababayan, sabi pa dito, bagamat wala pang direktang ebidensya na nagpapatunay sa mga hinalang ito, marami ang nagtataka kung bakit sa mismong lugar na nasangkot sa issue siya natagpuan, lalo na't nakatakda pa sana siyang humarap sa isang komisyon para magbigay ng pahayag. Sa ngayon, patuloy ang pag-aabang ng publiko kung ano ang magiging resulta ng investigasyon ng mga otoridad sa kaso pong ito. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, talagang sabi ko nga sa inyo, ang isang tao sakalang naman bumibigay at nagiging dahilan ng pag-alis ng kanyang sariling buhay sa kanyang sarili o pagsasarili, mga kababayan, pinakamadaling term, kapag masyado na po yung naiipit sa sitwasyon o masyado nang pinipitpit ng mga tao na pwede po niyang ikanta in the future. Lalo na ngayon at alam naman natin mga kababayan na may nakatakda dapat na pagharap itong si Jose Cabral diyan po sa ICI kaso hindi na po siya umattend. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, marami po talagang mga tao na masasagasaan itong si Jose Cabral lalo na kapag ikinanta niya kung paano kung ano yung nangyari, kung paano nawala yung 51 billion pesos na nakalaan sa distrito ni Paulo Duterte. At lalo na kung ikakanta rin mga kababayan ni Jose Cabral yung naging anomalya doon po sa mga proyekto dito po sa may Cannon Road. Doon yung patungkol doon sa mga rock netting mga kababayan at iba pa na mga proyekto dyan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, gaya nga ng sabi ko kanina, kung ipipilit nila na kahit naman wala pang talagang matibay na ebidensya na makakapagsabi kung ano ba talaga yung pinakamalalim na dahilan kung bakit nagsarili etong si Jose Cabral mga kababayan, hindi po natin pwedeng sabihin na siya po ay inihulog sa helicopter o itinulak o inihagis o itinumba mga kababayan dahil nga wala pa naman talaga na matibay na ebidensya na makakapagsabi ng kanyang tawag dito ng totoong nangyari sa kanya. Pero sabi ko nga kanina, yung pinapakalat ni Roque ng mga DDSet buo na po yung narrative nila
na palabasin na itinumba si Cabral para isisi kanino? Para isisi doon sa mga congressman na sangkot sa insertion, para isisi doon sa mga senator na sangkot sa insertion, para isisi sa gobyerno ni PBBM. Diba? Kita nyo nga yung sabi ni Rocky dito. Eto, pakita ko sa inyo mga kababayan. O ayan o. Ano ba yung sabi ni Rocky dito? Alam ni Yusek Cabral ang lahat ng insertion ng congressmen, senators at ng Malacanang. Maniniwala ba kayo na nahulog siya? O so ibig sabihin pinalalabas dito na ipinatumba. Ito pong si Cabral. Diba mga kababayan? Kaya nga buo na agad yung narrative po nila para isisi yung nangyari kay Cabral sa gobyerno ni PBBM at sa mga senators, mga kababayan, at mga kongresista. Pero wag po nating kalimutan, mga kababayan, dahil po sa partisipasyon ni Cabral at pag-amin po niya patungkol dun sa 51 billion pesos na hindi maipaliwanag ni Paulo Duterte kung saan po napunta, doon po mas tumindi yung galit ng taong bayan kay Paulo Duterte. At masasabi po natin na napahiya po ng matindi dyan si Paulo Duterte. Kaya nga kung speaking o pagpapatumba kay Cabral o pinagbalakan yung kanyang buhay, di ba ang mas magtatangka dyan yung taong tawag dito dumanas ng napakatinding pambabatikos galing sa publiko dahil do sa pagsiwalat sa 51 billion pesos mga kababayan. So ibig sabihin, ang mas may tawag dito, ang mas makikinabang dyan kung may mangyayaring hindi maganda kay Cabral ay si Paulo Duterte. Kasi may alam si Cabral dun sa 51 billion pesos kung paano po pinrases yun, mga kababayan. So ngayon, hindi ko naman sinasabing si Paulo Duterte ang nagpatumba dyan. Pero kung ipipilit nila mga kababayan na ipinatumba si Cabral, di ba ang mas makikinabang dyan si Paulo Duterte kung mawawala si Cabral? Di ba mga kababayan? Anyway, kayo, ano po masasabi nyo hingil po dyan?